naniniwala po kami, ako personally, na hindi na po magtatagumpay ang CPP, NPA, NDF na pabagsakin ng gobyerno sa armadong paglaban. Yes. Sapagkat gumagapang at wasak ang NPA. Magaling ang AFP. Yes. Yes. But, may but po ito. Ang recovery ng CPP, NPA, NDF at ang survival nila ay hindi manggagaling sa armado. Manggagaling po sa urban centers. Yeah. Sa schools, universities, sa kongreso, sa gobyerno, sa mga komunidad, sa urban centers, kung saan hindi po pwedeng direktang pumapil frontally ang AFP. At ito ngayon ang napakadelikado sapagkat nakikita na namin ang hugis ng kanilang game plan. Recover the NPA from the urban centers. How? Use Congress, use government, make alliances that the way they're doing now in Patahimikin Congress. tayo. Patahimikin Number one yan. Number one yan. Sapagkat first time nila magkaroon ng solid counter-information na lumalaban sa kanila na napipigilan ang kanilang recruitment. Kaya kami very passionate sapagkat we want to completely defeat the CPP, NPA, NDF. But for that to happen, it will no longer be from the AFP. Correct. It will come from our government leaders, the civilian leaders, the law enforcers, so that yung mga batas sa anti-terrorism law, anti-terrorism financing, ay gagamitin upang durugin ang kanilang infiltration sa Kongreso, sa gobyerno, at sa mga sectors natin. Kung hindi po mangyayari yan, at reverse ang mangyayari ay iba, delikado po na marirecover nila ang NPA muli. So the battlefront now, the last battlefront is to defeat the CPP, NPA, NDF sa urban centers, sa infiltration at sa finance and bureaucracy infiltration including Congress. Kaya gusto nilang i-take out ang SMNI. Si Pastor, si Pangulong Duterte, ang laban kasama ang bayan, ang gikan at pati si Vice President Sara Duterte. Sana po ma-realize ito ng ating Presidente, Brother Frank. Correct ka, Eric. At dahil dyan, Ma'am Noreen, Miss Ina, buhay na buhay. Kasabay ng diwa ng Pasko, ay buhay na buhay ang diwa, ang patriotikong diwa ng sambayan ng Pilipino sa patuloy nilang pagsuporta dito sa ating patuloy na laban, ang laban kasama ang bayan. Thank you. May I comment Yes, on ma'am, that, go. no? Ang napakagandang nangyayari dito, napakaliwanag ko ano ang CPP, NPA, NDF. Yan sila Danilo Araw yan. Kasi mahilig sila mag-imbento, 'di ba, na human rights activists, champions of freedom. But now they are already showing us kung sino talaga sila. Wala silang pakialam diyan sa pinagsesermonan nila na press freedom. Ang lalakas ng mga bibig ng mga yan tungkol dyan, di ba? Pero nakita natin, wala silang pakialam. Si Gabriela, si Arlene Brosas, napakaraming nare-rape na mga estudyante natin, ng mga NPA, nung sumali sila. Tikom ang bibig pagdating sa women's rights kasi hindi sila totoong women's rights activist. Mahilig sila magsabi-sabi na sovereign ang Pilipinas, anti-US, pero tahimik sila pagdating sa EDCA. Diba? So nakita natin, maliwanag ngayon, kasi it's not rocket science itong ginagawa ng panggigipit sa SMNI. Press freedom na talaga ang issue na ito. Yes. No, ang pagbubusal dito sa amin, napakalaking violation ng human rights. Pero nakita natin, ang totoong champions ng human rights ay nagsalita. Yan ang AFP. Yan ang #1 human rights defenders natin. Correct. At itong CPP na ito, yan sila Danilo Araw na yan, at ang NUJP na yan, napakatahimik tungkol dyan. Hindi nga pala tahimik. Yan si Arlene Brosas, si Franz Castro, yan ang nagsalita, no, na hindi daw ito freedom of the press na issue. Yeah. It is very clear. So pinapakita nila kung ano talaga sila. No, na hindi talaga sila whatever it is that they say they are. What they are enablers of a terrorist organization that's out to destroy our government, of which Speaker Martin and the President, the President who's so silent, they're part of this government na sinisira nitong mga attack dogs ninyo. Correct. No? So yan ang problema dito. Ma'am Lorraine, Miss Ina, ikaw muna. Idugtong maliban sa issue ng press freedom. Kasi alam niyo naman po na ang SMNI, yan din po yung platform ng religious programs po, ng mga spiritual programs po, ni Pastor. At marami na pong miyembro talaga, buong Kingdom Nation po, ang Kingdom Jesus Christ po, ay nagtatanong din, hindi po ba ito yung mahuhulog din na nilalabag din niyo po ang karapatan namin dito sa religion, freedom of religion, dahil ito po ang dugtungan po, lahat po ng mga
miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya andun din po ang aming apela. At ang hindi naman po buong SMNI ay News and Public Affairs lang. Pagkus ito rin po, ito po yung nagiging dugtungan nga po, ng aming paniniwala, ng aming faith. Kaya ito po yung kinoconsider din namin na atake din po sa aming pananampalataya. Yes. Miss Ina, i-confirm ko, mga kababayan, ngayong umaga, uulitin ko po ito. Ang hiningi po talaga ng CPP, NPA, NDF kay Speaker Martin Romualdez ay tanggalan ng platform ang Laban Kasamang Bayan sapagkat nasasaktan po sila dito. Hindi po kami natitinag sa harassment cases nila kay Ma'am Lorin, tambak-tambak na 1 tonelada na. Sa akin kalahating tonelada pa lang, sa kanya 1 tonelada. Hindi kami tumitigil. Si Pastor mas lalong lumakas at sabi nga ni PMA Class Baron of 83, Dado Enrique, napakatapang po ni Pastor para harapin ang lahat ng itong paninira at pagwasak sa kanya to lead a crusade for advocacy of good governance, nation building in anti-communism and anti-communist terrorism at sa ating hindi natin bansa. siya iiwanan. At hindi namin siya iiwan, sila ni Pangulong Duterte. Buong Pilipinas yun. Si Pastor. Ito po ang hiningi. Hiningi po ang ulo ng Laban Kasamang Bayan. Hiningi po ang ulo ng Gikan sa Masa. At ngayon, hindi lang po yan ang hiningi. Ang usap-usapan, you deny this Speaker Martin Romualdez. Birahin nyo at durugin nyo si Sara Duterte at ang kanyang tatay. Wag lang ang Presidente Bongbong Marcos Jr. We will give you the all-out support that you need. Is this true? Na itong usapan ninyo, Speaker Martin Romualdez, doon sa picture na lumabas, na ang naglabas mismo si Teddy Casino at pinapatik down sa kanya sapagkat ito sa confirmatory evidence. Madedetain ka na naman. Walang problema man. Nagtanong ako ulit. Akala nyo itatanong namin. Online edition Wala po ito. kami sa TV. At kahit sa TV kami bumalik kami, magtatanong pa rin kami. Because Speaker Martin Romualdez, you are public officials. Yeah. If you don't want to be criticized, if you don't want to be subjected to public scrutiny, you resign as a public official. Go out of government, nobody will comment about it. You know what? Eric, I want to say something. I like it when you talk like that. You know why? Kasi nung nasa piitan, nung na-detain kami, doon ko naramdaman, ganito pala yung nawala yung mga karapatan mo. Ganito pala yung pakiramdam na ito. At doon ko nakita kung napaka-precious ng kalayaan. So tayo dito, magsalita tayo ng malaya. Pilipinas ito. Duyan ito na magigiting. Maraming nagpakamatay. Maraming namatay para tayo ay maging malaya. Yeah. Titiklop tayo dahil sa CPP, NPA, NDF. No. O yung mga governor, mga nasa gobyerno na mga ambisyoso na pinapatahimik tayo. Talaga? Hindi totoo yan. Ang nakakalungkot nito, Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, I never saw in my experience, not even the time of Rodrigo Duterte, when he was president, na binigyan niya ng pagkakataon sincerely and seriously na maging cabinet secretaries ang mga operatibang aktibo ng Communist Party, Rafael Mariano, Judith Tagawalo, Lisa Masa, and scores of USEC and ASECs sa iba't ibang departamento ng Agrarian Reform, DSWD, NAPSI. Never silang namayagpag dahil sweto sila at binabantayan sila ni former President Duterte. Kung ikukumpara ngayon na ang presidente ay si Bongbong Marcos Jr., hindi ko po nakita ang ganitong pamamayagpag ng pag-abuso sa legal processes. Yeah. Pag-abuso sa poder sa Kongreso. Garapalan, pag-abuso sa pundo. At pag-abuso sa plataforma na para bagang ang nangyari noong panahon ni Rodrigo Duterte na sila po ay nasuppress at unti-unting bumagsak ay nabigyan ng pagkakataon na sumambulat na para mga wild attack dogs na umaatake ngayon sa mamamayan, pero ang inuuna nila yung nagsasalita at naninindigan, which is the CPP, NPA, NDF na number one enemy, itong SMNI. Kaya kami po ay nananawagan sa mga taong bayan at itong binabanggit ni Brother Franco. When we call on the people to defend democracy, to stand for our fundamental inviolable rights, to free speech and freedom of expression, and to join and stand with the government to fight to the end and defeat completely the CPP, NPA, NDF, hindi po yan destabilization.
Yan po ang tamang gawin.